Kaugnay pa rin ng bagong insidente na pangaharas ng mga barko ng China sa mga Pilipinong mangingisda, nagkaisa ang iba't ibang grupo upang kondinahin ang pang-aabuso. Ang kabuuan ng balita idedetalye ni Henry Nicolas. Humiga sa kalsada, winasak ang mga effigy ng barko ng China Coast Guard at pinunit ang mga karton na bandila ng China. Ganito ang mga kaganapan sa isinagawang lightning rally ng iba't ibang grupo sa Chinese Embassy sa Manila ngayong araw. Bahagi ito ng lightning rally ng FDNY Movement, ALAB at Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya o ABKD para kondinahin ang mga paggamit ng water cannon ng China Coast Guard laban sa mga mangingisdang Pinoy sa paligid ng Skoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa kanilang pagkilos, ipinunto nila sa isang pamamagitan ng die-in protest upang ipakita ang panganib sa buhay at kabuhayan ng mga mangingisda. Nag-ugat ang protesta matapos magtamo ng sugat at mga pasaang tatlong mangingisdang Pinoy matapos harasin at harangin at bombahin ng water cannon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel. Nasira rin maging ang dalawang bangka ng mga Pilipinong mangingisda dahil sa malakas na pressure ng water cannon mula sa mga barko ng China na nangyari nitong Biyernes. Binigyang din naman ng grupo ng mga nagprotesta na isa itong maliwanag na paglabag sa karapatang pantao at international na batas, pandagat at iginiit na ang Skoda Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Una na rin kinundina ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas at nagpahayag ng pagkabahala. Mariing kinundina ang makailang ulit ng pangaharas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Nanawagan naman ang mga protesters sa pamahalaan at pandaigdigang komunidad na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at protektahan ang mga mangingisdang Pilipino. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas. Sumasaludo sa bawat Pilipino.